Sinusubukan ni Misty na kumbinsihin sina Ash at Brock na lampasan na lang ang Cerulean City at dumiretso na sa Vermilion City. Hindi siya nagtagumpay at sinabi na lamang niya na hihintayin niya sina Ash at Brock sa labas ng bayan. Pagsapit ng gabi, pumasok ang Team Rocket sa isang gusali para maghanap ng kagamitan na magagamit sa pagnanakaw ng mga Pokemon at nahanap nila ang kanilang kailangan. Kinabukasan, pumasok sina Ash at Brock sa lungsod at napansin nilang wala si Misty. Hindi ito inintindi ni Ash bagamat si Pikachu ay hinahanap ito. Sa araw ding yun, nakakita sila ng kumpol ng mga tao sa paligid ng isang gusali at nagtaka kung ano ang nangyayari. Nagpunta sila roon at nakita si Officer Jenny na nakatayo sa isang crime scene. Pinagbintangan ni Officer Jenny ang dalawa na sila ang magnanakaw na kumuha ng isang dambuhalang vacuum machine. Pinatunayan ni Ash at Brock kay Officer Jenny na sila ay inosente, kaya hinayaan na sila nitong makaalis. Pagkatapos nito, niyaya ni Brock si Officer Jenny sa isang date pero tinanggihan siya nito. Sinabi ni Jenny kay Ash kung ano ang ninakaw ng mga magnanakaw at pinagsabihan sina Ash at Brock na magpatuloy na sa kanilang lakad. Tinanong ni Ash si Brock kung may alam ito tungkol sa Cerulean City Gym Leader. Sinabi ni Brock na dahil isa rin siyang gym leader, hindi niya ito maaaring sabihin bilang bahagi ng pagiging isang gym leader. Sinabi ni Brock na may kailangan siyang gawin kaya mag-isang nagtungo si Ash sa gym. Pagdating ni Ash sa gym, nakakita siya ng tatlong magkakapatid na nagtatanghal sa isang palabas. Hinarap sila ni Ash sa backstage at natuklasan na sila ang mga gym leader, kaya hinamon niya sila sa isang gym battle. Sinabi ng mga babae na sina Lily, Daisy, at Violet kay Ash na hindi nila siya mapagbibigyan dahil ang kanilang mga Pokemon ay nakipaglaban na sa tatlong ibang trainer mula sa Pallet Town at ang kanilang mga Pokemon ay pagod na pagod na. Ang tanging Pokemon na natitira sa kanila ay isang Goldeen na Peck lang ang alam na attack. Inalok nila si Ash ng badge nang walang laban, ngunit nag-aalinlangan si Ash nang biglang lumitaw si Misty at sinabing siya, ang ika-4 na Cerulean Sister ang lalaban sa kanya. Lumalabas na si Misty ang pinakabata sa mga Cerulean Sister pero tinatawag siyang bulilit ng tatlo niyang kapatid dahil minamaliit siya ng mga ito. Ipinaalala kay Misty na umalis siya para maging isang Pokemon trainer at idineklara pang hindi na siya babalik. Matapos makipag-away ni Misty sa kanyang mga kapatid, hinamon niya si Ash sa isang opisyal na dalawa laban sa dalawang Pokemon na gym battle, at tinanggap ito ni Ash. Sa simula ng laban, sinubukang ilabas ni Ash si Pikachu, pero ayaw lumaban ni Pikachu kay Misty. Sa halip, inilabas ni Ash si Butterfree. Inilabas naman ni Misty ang kanyang Staryu. Nang magsimula ang laban, madaling nakuha ni Butterfree ang kalamangan dahil sa kakayahan nitong umatake mula sa itaas. Ganun pa man, ginamit ni Misty na bentahe ang tubig, pinapalubog niya si Staryu sa tubig para mahugasan ng stun spore at slip powder na inilalagay dito ni Butterfree. Pagkatapos, gumamit si Staryu ng tackle attack mula sa ilalim ng tubig at matagumpay nitong napabagsak si Butterfree. Pinabalik ni Misty si Staryu at inilabas ang kanyang Starmie, habang pinabalik naman ni Ash si Butterfree at inilabas ang kanyang Pidgeotto. Gumamit si Pidgeotto ng Whirlwind sa Starmie, pero tumalon ito sa tubig at gumamit ng tackle kay Pidgeotto. Gumamit si Pidgeotto ng wing attack, pero tinamaan muli ng tackle ni Starmie. Gumamit si Pidgeotto ng gust dito, na nagpatalsik kay Starmie sa pader. Nang malapit nang manalo si Ash, biglang pumasok ang Team Rocket dala ang ninakaw na vacuum at sinubukang sipsipin ang lahat ng water Pokemon gamit ito. Ang kanilang plano ay nakawin ng tubig mula sa pool. Nasipsip nito ang lahat ng Pokemon kabilang na sina Sil at Pikachu, pero sinabihan ni Ash si Pikachu na gumamit ng Thunderbolt dahil ang tubig ay mahusay na daluyan ng kuryente. Ang pag-atake ay naging sanhi ng pagkasira ng makina at ang Team Rocket ay nakuryente at nahulog sa tubig. Sila ay nasipsip sa loob ng vacuum at tumalsik sa langit. Nagawa naman ni Ash na baliktarin ang higop ng vacuum at nailigtas si Pikachu pati na ang iba pang mga Pokemon na nahuli. Matapos tumalsik ang Team Rocket, ibinigay na ni Daisy kay Ash ang Cascade Badge. Nagprotesta si Misty rito hanggang sa itinuro ni Daisy na kahit ginamit pa ni Ash si Pikachu sa simula o hindi, mananalo pa rin siya, at pasasalamat na rin ito sa pagliligtas niya sa mga Pokemon, na labis na ikinainis ni Misty habang masaya namang tinanggap ni Ash ang badge. Umalis sina Ash at Misty sa gym habang nagtatalo, nakipagkita kay Brock, at lahat sila ay lumakad na patungong Vermilion City. Sina Ash, Misty, Brock, at Pikachu ay nasa daan patungo sa Vermilion City. Sinabi ni Ash na hindi na siya makapaghintay na makuha ang kanyang ikatlong badge. Isang trainer ang lumitaw at tinanong si Ash kung lalabanan siya nito, at pumayag naman si Ash. Natalo ng Pidgeotto ni Ash ang Rattata ng trainer. Humanga ang trainer sa dalawang badge ni Ash. Sinabi niya na baka manalo si Ash sa gym ni AJ at itinuro ito sa kanya. Mabilis na tumakbo si Ash patungo sa gym. Sa gym ni AJ, may karatula na nagsasabing mayroon siyang record na 78 panalo at walang talo, at ang gym ay hindi isang opisyal na gym. Lumapit si AJ at hinamon si Ash sa isang laban.
Pinitik ni AJ ang isang latigo, kaya napatalon si Ash. Sinabi ni AJ kay Ash na balak niyang magsimulang humamon ng mga gym leader para sa mga badge matapos ang kanyang ika-100 na panalo. Sinabi ni Ash sa kanya na nanalo na siya ng 10 laban at may 2 badge. Sinabi ni AJ na walang kwenta ang 2 badge ni Ash at tinawag na Failure City at bayan ng mga lampa ang lugar ng gym na pinagmulan nito, na ikinagalit ng husto ni na Brock at Misty. Tinawag ni AJ ang kanyang Sandshrew para labanan si Ash. Ipinaalala ni Misty kay Ash na hindi gumagana ang mga electric attack sa mga ground type, pero sinabi lang sa kanya ni Ash na hindi niya kailangan ng kanyang tulong at inilabas si Pidgeotto. Sinabi ni Brock na ang isang flying type ay magiging mahusay na panlaban sa isang ground type. Ganun pa man, bumaluktot si Sandshrew na parang bola at inihagis ang sarili sa ere, kaya mabilis na natalo si Pidgeotto. Inilabas ni Ash ang kanyang Butterfree at sinabihan itong gumamit ng Stun Spore, ngunit pinitik ni AJ ang kanyang latigo at nagtago si Sandshrew sa ilalim ng lupa para iwasan ang atake. Bigla itong lumitaw mula sa lupa at pinabagsak si Butterfree. Gusto ni Ash na lumaban si Pikachu at hinawakan ang buntot nito, ngunit kumapit si Pikachu sa gilid ng battlefield at kinoryente siya gamit ang Thunder Shock. Nagmamatsyag ang Team Rocket sa laban mula sa isang kalapit na puno. Nagpasya silang nakawi ng Sandshrew ni AJ at sandali rin nilang pinintasan ang kanyang mga damit. Pinalo ni James si Meowth nang pagtawanan nito ang kanilang estilo sa pananamit. Inakusahan ni Ash si AJ na dinadaya ang laban at sinabihan siya ni AJ na tumigil sa pagrereklamo. Habang papaalis sila, narinig ni Ash mula sa labas ng tent si AJ na sinasanay ang kanyang mga Pokemon at hinahampas ang kanyang latigo ng parang baliw. Napagkamalan ni Ash na ang pagsasanay ni AJ ay isang pang-aabuso sa Pokemon at kinumpronta ito, sinabihang huwag saktan ang kanyang mga Pokemon, ngunit sinabi ni AJ na huwag siyang makialam sa kanyang diskarte. Ang kanyang Sandshrew at lahat ng iba pa niyang Pokemon ay may suot na Strength Intensifier na inimbento mismo ni AJ. Dahil dito, kaya nang tiisin ni Sandshrew ang epekto ng tubig sa kanya. Sinabi ni AJ na mas mahigpit siya kay Sandshrew kaysa sa ibang Pokemon dahil ito ang kanyang unang Pokemon. Sinabi ni Ash na ang isang mahusay na Pokemon trainer ay dapat kaibigan ng kanilang mga Pokemon. Tinanong ni Ash si Brock kung ano ang masasabi nito, ngunit gusto lang malaman ni Brock kung anong klaseng pagkain ang ibinibigay ni AJ sa kanyang mga Pokemon. Si AJ, gaya ni Brock, ay gumagawa ng sarili niyang pagkain para sa Pokemon mula sa isang lihim na recipe. Naramdaman ni Ash na nabaliwala siya nang maging interesado sina Brock at Misty sa ginagawa ni AJ. Sinubukang buhatin ni Pikachu ang isa sa mga pabigat ni Sandshrew ngunit hindi niya kinaya ang bigat nito. Samantala, nasa labas ng tent ni AJ ang Team Rocket, sinusuri ang kanilang kagamitan para sa kanilang pinakabagong plano na hulihin si Pikachu. Nag-away sila tungkol sa pagbabago ng kanilang moto. Pagod na ang lahat ng Pokemon ni AJ kaya hinayaan niya silang magpahinga. Ininsulto ni AJ si Pikachu at sinubukan siyang suntukin ni Ash ngunit nagresulta lang ito sa pagkahulog nilang dalawa sa pool. Isinuot ni Pikachu ang Strength Intensifier, pero hindi ito nagkasya ng maayos at bumaluktot si Pikachu na parang bola, na ginaya naman ni Sandshrew. Pumasok ang Team Rocket sa tent sa loob ng isang rubber ball, handa nang kunin si Pikachu. Gayunpaman, nalito sila kung sino sa dalawang bilog si Pikachu, at aksidente nilang nakuha si Sandshrew. Napagtanto ni AJ at nang lahat na nawawala si Sandshrew at lumapit sila kay Pikachu. Inalis ni AJ si Pikachu sa Strength Intensifier. Kaso, hindi rin alam ni Pikachu kung nasaan si Sandshrew. Inisip ni Ash na baka naglayas ang Sandshrew dahil nakita nito kung gaano mas mabuti ang pakikitungo ni Ash kay Pikachu. Nagalit si AJ at iginiit na hinding-hindi maglalayas si Sandshrew dahil sa lahat ng pinagdaanan nila ng magkasama. Inilabas niya ang kanyang 3 Rattata, ang kanyang Butterfree, at ang kanyang Beedrill para hanapin si Sandshrew. Nag-away sina Jessie at James kung sino ang dapat magbuhat ng bag nang biglang lumabas si Sandshrew at nagulat silang lahat. Kinagat ni Meowth ang buntot ni Sandshrew gamit ang kanyang mga ngipin para hindi ito makatakas. Sinubukan ni Ash na kumbinsihin ang mga Pokemon ni AJ na sumama sa kanya, ngunit binaliwala siya ng mga ito. Bigla silang nagulat nang lumabas si Sandshrew mula sa lupa kasama ang pagod na si Meowth na nakakagat pa rin sa buntot nito. Habang pinapanood si AJ at ang kanyang mga Pokemon, ipinaliwanag ni Brock kung gaano kamahal ni AJ ang mga ito sa kabila ng kanyang paraan ng pagsasanay, bagamat nagdududa pa rin si Ash. Nahanap ni Pikachu si Meowth at natuklasan ni Brock na kanidnap ng Team Rocket si Sandshrew. Ginising ni Ash si Meowth at kinalmot siya nito sa mukha. Napagtanto ni Meowth na kaharap niya ang ilang galit na Pokemon at ang kanilang mga trainer. Sinusubukan niyang mag-isip ng paraan para makatakas nang dumating sina Jessie at James at ginawa ang kanilang intro. Sinabi ni Jessie kay AJ na pagkakamali ang pagkuha sa kanyang Sandshrew at tinawag ito ni James na second rate at tinawag na lampa ang lahat ng iba pa niyang Pokemon na nagpainit ng husto sa ulo ni AJ.
Hinamon niya sila sa isang laban. Inilabas ni Jessie ang kanyang Ekans at inilabas naman ni James ang kanyang Koffing. Madaling tinalo ni Sanshiro ang dalawa at sinubukang kagatin ni Meowth ang matigas na balat ni Sanshiro pero nabasag ang kanyang ngipin. Nang gumamit si Sanshiro ng Fissure Attack, natakot at tuluyan ng sumuko ang mga Pokemon ng Team Rocket. Ito ang ika-100 na panalo ni AJ at naghanda na siyang umalis para kumuha ng mga badge. Gaya ni Ash, gusto rin niyang maging pinakamagaling na Pokemon Master sa buong mundo. Sila ay naging magkaribal at nagkasundong magkita sa isang Pokemon League competition. Habang naglalakad, muli na namang ipinaalala ni Misty kay Ash ang tungkol sa nasunog niyang bisikleta at nauwi na naman silang dalawa sa matinding pagtatalo. Para pakalmahin ang sitwasyon, nagdesisyon si Brock na maghanda ng merienda para sa lahat pero patuloy pa rin sa pag-aaway ang dalawa, kaya inutusan niya si Ash na maghanap ng panggatong para sa apoy na kailangan niya para makapagluto. Habang nandoon, nakasaksi si Ash ng isang ritual ng pang-aapi o hazing, kung saan ang isang grupo ng mga estudyante ay nagtatanong ng mahihirap na tanong sa isa pang estudyante habang nasa treadmill ito. Pinagtanggol ni Ash ang estudyante at dumating si Misty para tumulong. Sinabi ng mga kupal na estudyante na natatakot silang baka mabugbog nila si Ash ng sobra kaya hindi na lang sila papatol, at iniwan na nila kina Ash ang kanilang biktima na estudyante. Napag-alaman ni Ash na ang mga estudyanteng ito ay mula sa prestihiyosong boarding school na Pokemon Technical Institute. Napakalaki ng bayad dito, ngunit ang mga estudyanteng nag-aaral dito ay itinuturing na napakahusay kaya maaari silang makasali sa Pokemon League kahit walang nakukolektang mga gym badge. Nagsimulang mawala ang hamog at nalaman ni Ash na nasa tapat lang pala sila ng eskwelahan. Samantala, ipinagtanggol ng estudyanteng biktima ang kanyang mga kasama na sinasabing tinutulungan lamang siyang matuto ng mga ito. Sinabi ng estudyanteng biktima na ang mga kasama niya ang nagturo sa kanya ng lahat ng tungkol sa PG. Naniniwala pa rin si Ash at Brock na hindi ito tama, ngunit nawala ang kanilang inis nang makita ang larawan ng magandang class president na namamahala ng sistema sa eskwelahan. Nagalit si Misty at parehong sinigawan sina Ash at Brock. Sa ibang dako, dismayado sina Jessie at James dahil sinubukan din nilang makapasok sa Pokemon Tech noon, ngunit nakuha nila ang pinakamababang score sa kasaysayan. Pumasok sina Ash sa eskwelahan para makipagkita sa pinuno ng mga estudyante na si Giselle, at habang papunta, ipinaliwanag ng estudyante na si Joe kung paano gumagana ang sistema, at yun ay hinuhusgahan sila sa galing at hindi sa mga individual na laban, na siyang paraan nila para makapasok sa league ng walang mga badge. Nang sabihin ni Ash na mayroon siyang 2 badge, sinabi ni Joe na kahit siya ang pinakamahina sa Poketech, kaya pa rin niyang talunin ng isang trainer na may 2 badge lang, na ikinainis naman ni Misty. Nang sabihin ni Joe na tinalo na niya ang mga Pokemon ni Misty sa simulation ng maraming beses, hinamon siya ni Misty sa isang tunay na laban. Mayabang na tinanggap ni Joe ang hamon, pero laking gulat niya nang talunin ng Starmie ni Misty ang Weepinbell niya sa isang tira lang. Dumating si Giselle at ipinaliwanag na kulang sa karanasan si Joe at tinawag itong kahihiyan sa eskwelahan. Mayabang na ipinakilala ni Giselle ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang mga katangian, at isa na rito ang kagandahan. Pagkatapos, pinagalitan ni Giselle si Joe at tinawag na mahinang nilalang. Ipinagtanggol ni Misty si Joe sa pamamagitan ng paghamon kay Giselle, ngunit tulad ng ginawa ng kanyang Pokemon kay Weepinbell kanina, tinalo ng Graveler ni Giselle ang kanyang Starmie kahit pa may advantage ito sa type. Ipinaliwanag ni Giselle na dahil ito sa kanyang level bilang Pokemon trainer, pero kinontra siya ni Ash na sinasabing hindi naman lahat ay nakadepende doon. Ipinagmalaki ni Ash ang kanyang 2 badge, ngunit ininsulto siya ni Giselle, sinabing inabot siya ng 2 buwan para makarating sa ganoong punto, at pagkatapos ay ininsulto ang katotohanang wala si Pikachu sa loob ng kanyang Pokeball, na isinisi niya sa maling pagsasanay ni Ash. Hinamon ni Ash ng laban si Giselle, na gumamit ng Cubone. Gumamit si Pikachu ng Thundershock pero sinalaglang ito ni Cubone. Gumamit si Cubone ng Leer Attack at nilabanan ito ni Pikachu sa pamamagitan ng paggawa ng nakakatakot na mukha. Pagkatapos, sunod-sunod na inatake ni Cubone si Pikachu gamit ang Bone Mirang. Ganun pa man, dahil sa mga salita ni Ash na nagpalakas ng kanyang loob, muling nakabangon si Pikachu at inatake si Cubone gamit ang mga maling atake, hanggang sa tamaan ito ng sarili nitong Bone Mirang, na nagresulta sa pagkatalo nito at pag-iyak. Hindi makapaniwala si Giselle na nanalo si Pikachu nang hindi gumagamit ng kuryente. Sa sandaling yun, inatake ng Team Rocket ang paaralan, ngunit pinagbabato sila ng mga estudyante ng mga Pokeball kaya napilitan silang umatras. Nagsimulang maniwala si Giselle na hindi lahat ay naituturo sa paaralan, at ganoon din ang naging damdamin ni Joe, na umabot pa sa isang desisyon na umalis na sa paaralan para maglakbay at mangolekta ng mga badge. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na sina Ash at ang iba pa sa kanilang paglalakbay.